Ngayon mga kababayan, ito ang umiinit. Kay Redon at saka kay Senator Chis Escudero ho, mga bossing. Kasi si Chis Escudero nagsalita doon, putulin ang script ni Martin Romualdez. Ayan. Napanood nyo na po, mga kababayan, yung ano tawag doon? Yung sinasabi ni Chis Escudero, putulin ang script ni Martin Romualdez. Alam niyo ho mga kababayan, ito sige, ipapanood ko sa inyo ng isang mabilisan ho. Ano? Kasi wala akong narinig na kumbaga parang ito, mayroong si Chis Escudero, may inilalabas, ganito, with matching ebidensya, with matching etc. etc. Wala akong narinig na mga may ebidensya sila, ganito, ganyan. Lahat matagal na, kumbaga ito. Ginoong Pangulo. Walang tatawa ha. Loko-loko yung nag-edit, ewan ko bakit pinas forward eh. Wala akong narinig yung meron silang ebidensya, etc. Kumbaga parang matagal na ho nating naririnig, ano po, nandiyan si Addictus Rex, shoutout. Matagal na ho nating naririnig itong mga ganitong mga bintang kay Martin Romualdez. Sabi ko nga ho sa inyo, ako mismo, pagka may una akong nakita na ebidensya at katanggap-tanggap yung ebidensya, banatan natin si Martin Romualdez. Diba? Kaso mahirap po yung ganong laban. Paano tayo babanat kung puro ebas-ebas lang ho? Puro sabi-sabi lang ho. Sabi ni ganito, sabi ni BP, sabi ni ganyan. Sabi ni BP, may kinalaman si Martin Romualdez o tumatanggap ng pera si Martin Romualdez doon sa mga illegal na mga pasugalan, etc. Tapos habang nagsasalita yung Vice Presidente, walang ipinapaliwanag, walang pinapakita na ebidensya. Paano naman tayo kakampi sa kanila nun? Paano tayo makikibanat, no? Si Martin Romualdez, ganito. Dito ko sa atin, mga kababayan, ayan, with matching lagi na mga materyales para susuporta doon sa kada buka nung sinasabi ni Mark Ramos, di ba? JJM Vlog, sabi-sabi lang, walang argumento. Tingnan nyo. Meron po tayong siguro nandyan si Boy Tinapay. Sisihin nyo, si Boy Tinapay. Siya yata nag-edit nito eh. Kaya matatawa tayo sa buong kabuuan itong speech ni Chis. kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo. Sobra naman to, Boy Tinapay. Imposible na tayong makopyright nito. Bakit to? Tingnan nyo, pagkaliit-liit na nung itsura ni Chis Escudero. Wala, napakalabo na makopyright yan. Tapos yung pinaka-boses pa, siguro 3 times faster yata yan eh. Hanggang sa lumiit na po, parang ipis na ho yung boses. Puro palagi pabalik sa'yo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Ayan si Boy Tinapay. Ayan ang sisihin nyo, si Boy Tinapay. Siya yata nag-edit ito. Sabi ko, Boy Tinapay, paki-edit mo nga para hindi tayo makopyright. Pagka nung pinapanood ko na ho, mga boss chief amoser, ganyan na. Para ho ako sira ang tuktok habang nire-review ko, bago ko ipalabas sa inyo, tawa ako ng tawa. Imbis na maging seryoso ako sa pakikinig. Sabi, parang boses ni Paulo Marcoleta. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador, palayo sa kamera at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Sandali lang i-connect natin yan doon kay Redon. Yung sinasabi ni Escudero na script, mga bossing, eto. Alisin ko muna yan pansamantala, alisin ko to. Ibabalik din ho natin yan, no? Eto. Anong script daw? Sabi ni Redon, binold Jack si Escudero, walang script laban sa'yo.
with due respect, what script? Anong script daw ho are you talking about? There is no script in the House Infra Committee against you or any other senators. Kasi ho, yung mga senador na lumabas ho, na napangalanan no, Joel Villanueva, si Bryce Hernandez, merong picture na inilabas na kesyo daw ganito, ganyan. May kasi naman si Boss Joel ang ingay. No? Wala pa hong mga pinapangalanan. Umano na sabi, naku, wala po akong kilala o wala po kinalaman yung mga senador ng ganyan, ganyan. O mga kaanuhan lang, kaututan dila na mga district engineer, etc., etc. Nakita ko yung mga picture. Nung nagsalita si Bryce Hernandez, eto, may picture, ganito, ganyan. Senator Joel, yung nandoon, di umano. Tapos kay Jinggoy, napangalanan din si Jinggoy, Beng Ramos naman daw. Kung aanalisahin ho natin, mga bossing, kung i-analyze natin, yung mga paliwanag nung Mina, alias Mina, kung bakit siya pumunta kay Beng Ramos, halos po tumutugma doon sa sinabi ni Bryce Hernandez sa pagkakaintindi ko ho. Tapos, ginagawan lang nila ng ibang palusot. Tingin ko ho. No, kasi daw, biruin mo, ang palusot ay, dumaan po ako kay Beng. Kasi nagpa-print ako nung ipopropose ko kay Senator Erwin Tulfo para doon sa kanyang beranda. Unang iisipin mo, mga kababayan, dali, pagkalaki-laking kumpanya nitong mga ito, tapos makikiprint doon pa sa Senado, walang printer. Ako nga ho, mga boss, ito hindi naman ho ako mayaman tao pero may printer ako. Wala ho akong construction company pero may printer ako. Yun pa kaya. Diba? Sabi dito, with due respect, anong script? Lahat ho yun, mga bossing, may pinapakita sila. No? May pinapakitang mga picture, letrato, mga pag-uusap ng mga sa text message, etc., etc., na dapat sagutin na lang nila. Hindi yung parang ang sinasabi nila lagi kapag nadawit yung ay wala. Inaano lang po ako, pinupolitika lang ako. Kay Cheese, di ba, may pinapakita mismong sino ba? Si Senator Lacson yata yung nagsabi. Di mo daw pinahiram. Di mo daw pinahiraman. Pinsan mo, Boss Mark Fish. Anong hindi pinahiraman? No? Yung kay Cheese Escudero, meron sinasabi, meron dokumento doon sa insertion, 142 billion, etc., etc. Merong mga pinapakita, mga resibo, mga bossing. Di ba? Tuloy na natin ito. Kaya yung sinasabing script, parang wala ho talaga. Imposible. Ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila. May mabanggit lang na senador. Kung ito mga kababayan, kung may mabanggit lang na senador, yung tipo bang si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, napabalitan noong 2002, butas, nagdugo yung puwet daw, sabi nung balita yon. Si Joel Villanueva at sino pa, yung ibang mga senador, nadamay na din. Sila Binay, nadamay na yung mga etc., etc. Pero yung mga sinabi ni Bryce, is merong mga nakaakibat na resibo. Habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat. Ako naniniwala ako may mga sabwat talaga at may mga dapat managot na mga congressman ho dyan. No? Naniniwala ho akong ganon. Pero syempre, pag sinabi, ito si congressman ng Marikina na si pangalan nito, Marcy Teodoro. Tumanggap yan ng pera, ganito, ganyan. Sige, pakita mo sa amin yung backup mo dyan, yung ebidensya mo dyan para patunayan na talagang may tinanggap sa iyo galing pangalan nito? Marcy Teodoro. Nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapani-paniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba? Ako naniniwala ko, for sure meron. Ng testimonya nila. Pero kailangan dadagdagan nila yon nung backup na ebidensya ho. Dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop.
Oh, ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o yung mga ano yung contractor yun. 'Di ba yung mga contractor, yung mga etc. Pero yung mga papeles, yung mga dokumentong lumalabas, yun yung dapat nila ipinapaliwanag, hindi sila yung parang nagtuturo o yan. Ngayon, ako, babanatan ko si Martin Romualdez kapag kami naipakita sila na ebidensya doon kontra kay Martin Romualdez. Pero yung wala, tapos makikiride lang ako, sabi ni Cheese, ganito, ganyan eh. Pag tinanong niyo ako dito, Mark, ano patunay mo? Eh sabi lang ho ni Cheese. O tapos, napatunayan ba ni Cheese? Wala. Eh di pinagalitan niyo ako. Mahirap pong laban yun. binigyan ng anuman. Oh, Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? di ho. Eh, meron silang pinapakitang resibo daw ho, boss eh. Di ba, Annabel Ye, kabayan ko, kapatid ko, Rob Mapalad. Oh, sabi ni Rob Mapalad, script ni Cheese, walang resibo, puro wento lang. Pang didiin kay Romualdez. Ganun na nga ho. Asa sila na maiibsan ng galit ng Kailangan pag sinabi, eto si Martin Romualdez ang ugat ng lahat ng ito. No? O, tapos sabay, eto, ganito, etong mga ganyan, o ganon. Tingnan mo, wala akong masabi. Kasi wala naman silang masabi. At wala silang pinapakita. O, kaya pati ako, wala masabi. O, to, si Martin Romualdez, eto ang ebidensya namin. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganun. Ito parang kwento lang ho. Parang matagal na nating naririnig to sa mga DDS. tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Oh. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, Kagaya niyan, di ba? Kagaya niyan, may sinasabi siya. Iisang tao lang ang nasa likod nitong mga kaguluhan na ito. Siya ang dahilan ng mga away-away. Ngayon, lalagyan mo ng pagpapaliwanag at lalagyan mo ng ebidensya na talagang yung taong babanggitin mo dyan, yung nagpapaaway-away talaga. Pero kung ganyan lang, walang ebidensya, nasabi ni Cheese, siya yung dahilan. Paano kami? Di ba, paano ko sasabihin, oh, si Martin Romualdez ang nagpapaaway sa lahat. Boss, paliwanag mo nga sa amin, bakit mo nasabi? Sabi ni Cheese. Oh, ngayon, sige, sinabi ni Cheese, ba't mo pinaniwalaan? Boss, wala, sabi lang ni Cheese eh. Ganon na lang ako sa inyo, di ba? Oh, hindi pwede. Di ba? Ang mamamayang Pilipino, lagi ngayon, ebidensya. Oh. pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Oh. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Oh. Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. May ebidensya si Cheese. Oh, sumisigaw. Kaso hindi naman yan ebidensya. Yan yung mga DDS na nahawa kasi si Inday Sara Duterte at kung sino mang mga DDS. Si Martin ganito, yan po, boss, madaling mga mauto yan. Madaling mga mauto yan. Hindi kailangan ng ebidensya dyan. Basta mabanggit ng mga idol nila, yun na yun sa kanila. Hindi ho ebidensya yan, boss. Oh. Sabi, takot kayo kay MR, for sure, may resibo si MR tungkol sa mga insertion, sa insertion, At yun na nga yung mga nakikita natin lumalabas ho siguro, di ba? Wala pa atang kalahating libo yan, sabi. Sabi ni Mark Estacador, Tuloy, Cheese. Hindi ho naman ebidensya yun. Merong mga tao sumisigaw, magnanakaw si Martin, iyon po ay dahil may mga politiko na sinasabi is
Si Martin Romualdez ang ganito, ganyan. Si Martin Romualdez ang ganito, ganyan. Pero pagkahanapan na po ng mga ebidensya, wala naman po makita, mga bossing. Oh. Alam niyo ho, kailangan dito, sa panahon natin ngayon, 2025, ay nako, mahirap po yung magsasalita ng mga ganun-ganyan lang na, ganito, ganyan, tapos gusto nyo paniwalaan. Hindi. Matatalino ho ang mamamayang Pilipino ngayon. Kailangan, bago mo pa mapaniwala yan, kailangan is meron kang sapat o backup na ebidensya na susuporta sa kada buka ng inyong bibig. Hindi pwede kasi yung Kechis parang tagal na ho din nating naririnig yun sa mga DDS. Same lang ho.